Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi Pilipinas. At ganun din po sa aking mga kapwa OFW. Kumusta na po ang lahat? Ang lahat po ay nababahala at tuliro at yan po yung napapansin ko sa ngayon. Ang lahat po ay nababahala, natutuliro at ang fear, naghahari po. Naghahari po ang takot po sa isa't isa. At meron po magandang gabi po, Daisy D, yung secretary po ng aking grupo po, at saka si Nessa Banisa. Special shout out po tayo kay Sir Mark. Sir Mark, Ian yata siya, Ulan. Hindi pa niya ako nasasagot kung paano ba yung spelling ng paano ba bigkasin yung pangalan niya, kung Marklan o Mark Ian. Basta yan po, basta si Sir Mark. So, kumusta na po Sir Mark? At Kathleen Amor, Don Rem. Medyo sabi po ng aking mga followers, sabing gano'n, parang parang tahimik daw po ako ngayon. Tapos sabing gano'n, sana daw mag-live po ako kasi nagiging sumbungan nga po nila ako, yung mga follower ko po, at saka yung iba po nating customer po dito sa shop. Kasi alam naman po ninyo na meron po tayong Filipino shop at tambayan po nila dito sa ating pong tanggapan at yung mga kumakain nagbubukas po yung kanilang mga damdamin po dito sa ating shop, kaya sari-sari pong kwento. Dati nga po tahimik lang po ako talaga tahimik naman po talaga akong tao, kaso nga lang dito po sa aking trabaho hindi pwedeng manahimik ka lang kasi hindi po ako makakabenta kapag manahimik lang po ako. Kaya sa tulong na rin po ng aking mga customer po, nagiging outspoken po ako at nagiging pong sabihin na natin napapasama po ako sa kanilang mga kadaldalan. So ito na po, anyway, magkukwento po ako sa inyo kasi naghahari po yung nararamdaman ko po kasi lalo na po dyan sa Pilipinas, naghahari po yung pagkabahala, sari-sari pong problema, ang laki-laki po ng hinaharap na problema ngayon sa ating bansa. At naghahari po ang medyo magugulo po. So, tahimik na sana kasi nga naka-quarantine ang lahat, tahimik ang mga kalsada, kaso meron po talagang hindi po natin maialis yan, lalo na po sa isang malaking bansang katulad po ng Pilipinas. Malaki, sinabi ko pong malaking bansa kasi marami pong tao, marami po ang bilang po ng Pilipino, kaya sinasabi ko pong malaki. Hindi man ganun kalakihan po yung ating bansa, pero ang dami-dami po natin kasing laki ng populasyon po ng Pilipino. Mag-i-story gusto ko lang po ikwento po sa inyo diyan po sa Pilipinas, kung may mga follower po ako na nanonood po mula po Pilipinas. Hi Rivera Gracie ng Middle East, ng UAE. Lockdown ba rin ba kayo diyan, Neng? Pilipinas po ay lockdown at halos ang buong bansa po ay lockdown. May lalangayan ng Macau. Magandang gabi sis. Ganito kasi yan. Kasi mamaya na ako bumate. Talaga nawawala po ako sa concentration pagbabati na po ako ngayon. Kasi po, dito po sa Hong Kong, umpisahan ko po dito sa Hong Kong, inaasahan ko na po na pagkatapos ko pong magsalita, sigurado po marami pong basher na po sa akin, magbabash po sa akin. Pero okay lang po, wala na man problema dyan. Kaso nga lang, kailangan pong mamagita po tayo. Dito po sa Hong Kong, umpisahan ko po dito sa Hong Kong. Noong pong kami po ay in-invade ng COVID-19, ang unang-unang pong ginawa po ng aming executive leader po dito sa Hong Kong, kaya alam po ninyo, magaling po yung leader po dito sa Hong Kong, sa totoo lang, matalino po siya. Kasi ang unang-una pong ginawa po niya, nilockdown po niya yung border po. Inuna po niya yung border. Pero bago po niya ginawa niyan, nanawagan po siya sa mga kapwa po niya tiga Hong Kong, yung mga Hong Kong national na nagbabakasyon po diyan sa China, kasi po that was Chinese New Year. Kaya marami pong nagbabakasyon pansamantala po diyan sa China. So nanawagan siya sa mga kababayan niya diyan sa China po na within this period, bibigyan ko kayo ng 3 araw na palugit. Within this period, pag hindi pa kayo makabalik dito sa Hong Kong, hindi na kayo makapasok. Kasi totally lockdown na sa border. Sabing ganon.
So, yun po yung ginawa po ng leader. Nagbigay po siya ng abiso sa mga kababayan niya, kaya ang dami pong bumalik. Ang dami pong nagbalikan ang mga ng mga tiga Hong Kong na nagpunta po ng China. Marami rin po diyan nanggaling rin po ng Wuhan. Kasi ang Wuhan po, actually po, mayaman po na lugar yan, napakalaking bungtong city ng Wuhan. Marami pong tiga Hong Kong po na may mga business po sa Wuhan at nagbabakasyon that time sa Wuhan. Kaya po, nagbalikan po ang mga yan. Dali-dali po nagbalikan po yung mga tiga Hong Kong. So, nung nakabalik na po, nung inaasahan na po ng executive leader po ng Hong Kong na nakabalik na po yung mga kababayan niya, nilockdown na po niya yung yung talaga pong araw po na sinabi niya, yung oras na iyon, alas 12 ng ganito, lockdown. Totally lockdown po yung border ng China to Hong Kong. Ganun po yung inuna po ng leader po ng Hong Kong. Kaakibat po noon, nagpahayag po siya sa tao ng pag-iingat, paghuhugas ng mga kamay, minandate po niya yung mga yung mga kasamahan po niya sa local government, sa yung mga alay po niya, yung mga DOH niya po dito sa Hong Kong. Nagbigay po siya ng mandatos po na sabihan ng publiko na maghugas po ng mga kamay, gumamit ng mga disinfectant, ng alcohol, ganito, kasi na-invade na po kami ng COVID. At may medyo that time po na ipinahayag po na nagkaroon na po kami ng COVID invasion dito po sa Hong Kong. Ang mga tao po nagpanik. Ang mga ibang tao po nagpanik, hindi actually lahat. So ang mga ibang tao po nagpanik, nagkaroon po ng panic buying. Yung araw po kasing nananandun na nagpahayag po siya ng lockdown, nasa New York po ako. Pero yung balita po, masyado ko pong inaantabayanan po, inaabatan ko po yung balita po dito sa Hong Kong. So lahat po ng ng mga precaution po, inano po ng mga leader, pinaalaala po ng mga leader, tapos sinabihan ng mga publiko na i-close yung mga yung mga event, kasi dito po sa Hong Kong lagi-lagi po may mga event. So pinasara po yung mga event area, yung mga pampubliko pong palaruan, kagaya po ng mga gym, yung mga yung mga basketball area, basta lahat po ng public areas po na nagre-relax po yung mga tao, sorry po. Pinasara po lahat po yun ng leader ng Hong Kong. Kasi ang pinapaiwas nga po yung gagather po tayo ng malaki pong maramihan tao. Kasi dahil nga po nakakahawa nga po itong sakit na to, itong COVID na to, so nakukuha po ito sa water drop. Hindi po ito nakukuha po sa hangin, kundi nakukuha po sa water drop. At in-explain na rin po ito ng mga magagaling po na doktor na hindi po ang sakit po na ito, ang virus po na ito nakukuha po sa water drop at hindi po ito airborne. Okay, so tama lamang po na hindi po tayo dapat magkumpul-kumpul. Pinagmas ang mga tao, po yung government ng mga sa mga tao na magkaroon tayo ng mahigpit na precaution, ganun. Pero ito po yung declaration po ni Mrs. Carrie Lam. Sabi niya ganon, although pinag-iingat yung mga yung mga mamamayan po ng Hong Kong, yung iba po pinagtrabaho sa bahay, yung mga government mga government service po, nagtrabaho na po yung iba sa bahay, at yun ang mga hindi po pwedeng magtrabaho sa bahay, hinayaan po magtrabaho ipagpatuloy po yung buhay nila. Kasi ganito po yun, noong pong inilockdown po ni Carrie Lam po yung border, sabay po ang pagsasalita po ng leader po na hindi po natin ikakat ang mga business rito sa Hong Kong. Let the business open, sabi niya ganon. Kasi kung malulugi yung bansa, kung hindi gagana ang mga business at malulugi ang bansa, mawawalan ng trabaho ang mga tao, panibagong dagok sa ating bansa. Yun po yung pahayag po ni Carrie Lam.
So hindi po ini-lockdown po yung mga trabaho, hindi po ini-lockdown yung hindi po pinagsaraduhan yung mga business. Nag-continue po yung mga business. Yung mga tao na lang po yung pumili ng ano po nila, destiny po nila. Yung mga tao na lang po yung pumili na ayaw nilang lumabas. Sila na lang po yung pumili. Kasi dito po sa Hong Kong, disiplinado po yung mga tao. Kung tutuusin, yung mga mismong mamamayan ng Hong Kong kasi mas matigas pa po ang ulo naming mga Pilipino kaysa doon sa mga tao po rito sa Hong Kong. So yung mga mismong mga tiga Hong Kong mismo, sila na mismo po yung nagdisiplina sa sarili nila na ayaw nilang lumabas, ganun, ayaw nilang magkain sa mga labas-labas. Kaya yung mga restaurant po, kusa pong nagsara po. Pili na po nila yon, choices na po nila yon, yung nagsarado po sila ng restaurant, ganun, kasi wala na rin naman pong pumapasok. Pero hindi po sila pinagsarahan o hindi po sila, hindi po sinabihan ng leader na i-lockdown po yung mga trabaho o restaurant o anuman pong klase po ng business, maliban lang po dun sa mga cinema. At yung school nga po, inuna po nila yung school na pansamantala pong isara at meron nagpatuloy po ang mga bata sa online learning po. Ang kagandahan po nito, hindi po niya isinara yung mga public transportation, basta ginagabayan po yung mga yung publiko na mag-ingat po, lagi maghuhugas ng kamay, at kung pwede yung mga pwedeng magtrabaho sa bahay, gawin na sa bahay at wag na pong lumabas. Yun po yung ginawa po ng leader. So okay, yung mga pwede po magtrabaho online, nagtrabaho po sila online. Kaya nabawasan po yung tao sa labas. Tapos yung mga iba naman, mas pinili po nila talaga yung nagpahinga at nagmuni-muni at pero kasi po ganito po yon. Dito naman po kasi sa Hong Kong, nung may tinamaan po dito ng COVID at namatay po yung yung kauna-unahang namatay po na matanda po doon sa may Hongham, ini-lockdown po yung mismong building. Yung the whole building po kung saan po namatay yung pasyente po. Ini-lockdown pansamantala po yung building, tapos inano po nila yung anong pa tawag dito, naglinis po sila, nilinis po nila, nisprayhan po nila, ganon, tapos sinanitizer po nila. Diyos ko, nabubulol po ako, sorry po. So buong building po yun na-sanitize, tapos ni-lockdown po nila yung buong building na yun kasi doon po naggaling po yung sakit, yung namatay po, doon nakatira doon yung unang namatay po. Yun po yung ginawa po nila. Kuinarantin po yung mga tao doon ng lang naman po, 2 linggo lang naman po silang kuinarantin. Baka kasi salubong po nila yung taong yun, ganon. Pero dito kasi po sa Hong Kong, mahigit 100 po yung affected o nadali po diyan sa COVID na yan. 4 po yung official po na namatay. Ayun po sa datos po ng gobyerno. Kasi hindi po ako nakikinig sa news lang po ng mga kung sino-sino lang po dito sa Hong Kong. Doon pa ako tumitingin po sa ng gobyerno, sa datos po ng gobyerno. Kasi yung pong aking asawa po kasi ay government employee po siya. So pagka ganyan po na may mga news na kumpirmadong news, doon po kami tumitingin po sa government info mismo, sa datos ng gobyerno mismo. Kasi mas naniniwala po talaga ako yung ng gobyerno kaysa kung sino-sino lang po yung nagsalita diyan. Kasi minsan po actually po 4 po yung namatay, mahigit 100 po yung reported po na na tinamaan po. Ilan po doon yung parang lang naman po, parang hindi naman po talaga natuloy na COVID, parang pinagdudahan lang ganun. Tapos ilan naman doon yung imported. Yan po yung COVID na sinasabi pag sinabing imported or Wuhan virus. Tapos yung 4 na po namatay na kumpirmado, 60 above na po ang mga yon. Puro 60 above po sila. Po sa inyo, para wag po kayong magpanik kasi masyado po tayong nagpapanik kasi masyado tayong nag-alala, masyado po tayong natatakot po, masyado po tayong natataranta. Actually po, kasi nauna po kami nakaranas po dito sa Hong Kong huli na lang po kayo dyan sa Pilipinas. Dati po, siguro aminin man natin o hindi, yung mga kapwa kong Pilipino dito sa Hong Kong, ang dami po nating sinasabi sa incheck.
Yung mga, Diyos ko po Lord, kapag alam ho ninyo, yung mga ano po, yung Pilipino, pag pumapasok po dito sa aking shop, lagi nilang sinasabi, parang buwisit na buwisit talaga sila. Ay, nakakainis na mga incheck na to. Mga ganon-ganon, mga lukring, mga bagtit, mga buang, mga ganon. Kasi, ang dami yung nagpapanik buying po sila, tapos halos ubusin ang mga tissue sa welcome, tapos ubos ang mga pangalan nito, yung mga ang tawag noon, yung Clorox po sa welcome sa mga supermarket, halos ubusin na po nila yung mga disinfectant po doon sa mga market area, sa mga supermarket. So galit na galit po yung mga Pilipino, yung mga kapwa ko Pilipino, sabi. Even me po, aminado po ako na baski ako po nakapagsalita po ako ng hindi maganda po sa Chinese, na sabi ko, ang lukring naman ng mga ito. Sabi ko, mga lukring naman mga ito, grabe naman makapamili. Parang end of the world na. Isa rin po ako sa nagsalita noon. So, pinagsisisihan ko po yun sa totoo lang, na pinintasan ko po yung mga incheck na naririto na sila po yung mga lukring kasi nagpa-panic buying. Hindi ko po alam na lukring din po ang mga Pilipino. Kasi nasa Pilipinas na tayo mismo, o parang gusto na nating ubusin po yung laman ng supermarket sa Pilipinas, na napakaluwang naman po yung pamilihan dyan sa Pilipinas. Hindi ko po akalain kasing ganon yung namintas kami na namintas ng mga Pilipino. Actually, yung mga namamalengke, pag wala kang talagang makitang saya sa kanilang mga mukha, halos ibagsak nila yung mga pinamili nila dito sa shop ko, habang pandalas na kumakain ng mga pansit at kung ano-ano pong merienda nila, kasi mga gutom na sila, kasi ang bigat-bigat ng mga dala nila dahil pinabili ng mga ilang kilong bigas, mga tissue at kung ano-ano pa. So, iyon po yung nangyari po dito sa Hong Kong. Na ngayon na nangyayari na po ulit dyan sa Pilipinas. Parang replay po ngayon dyan sa Pilipinas. Kayo naman po ngayon yung nagpa-panic buying dyan sa Pilipinas. Kayo na po yung nauubusan ng alcohol. Samantalang po kami dito, ubos na po yung naubusan talaga po kami ng alcohol. Umiyak po ako ng todo dyan sa alcohol na yan, kasi naawa po ako dun sa mga kapwa ko Pilipino, dahil binibili po nila yung alcohol, 150 Hong Kong dollar ang isa, yung 500 grams. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito pong mga alcohol na ganito, binibili po nila ng 500 grams po to, binibili po nila ng 150 Hong Kong dollar, 120 yung iba, 125 yung iba, at 100 ang pinakamura. Umiyak po ako para sa kanila. Kasi ako mismo hindi ko kailangan to, kasi hindi po talaga ako pala alcohol. Medyo naalibad-bara na kasi ako sa amoy ng alcohol, kasi parang feeling ko nasa hospital po ako kapag nakaamoy ako ng alcohol. Pero kailangan po nila, kasi yun po yung ng DOH po dito, na kailangan po lagi mag-alcohol. So, takot na takot ang mga tao, kailangan talaga nila ng alcohol, kaya pinapatulan po yung mga 150, 125, at hanggang sa pinakamababang 100 Hong Kong dollar ang presyo po niyan. So, parang naawa po ako sa kanila. Sabi kong ganun, Diyos ko Lord, sabi kong ganun. Hirap na hirap sila magtrabaho, magkuskus ng kubeta, ng may kubeta, tapos ang gagamitin nilang alcohol ay 100 ang presyo, ang pinakamababa. So, yun, parang hindi kinakaya ng puso ko. Nagingit-git ako. Parang ang dami mapagsamantalang tao dito sa ibabaw ng mundo. So, ngayon, nararanasan rin po ninyo ngayon sa Pilipinas. Buti na lang kamo, ang dami kong pinabiling alcohol nung nandiyan ako sa nagpapakargo saan ako ng alcohol papunta dito sa Hong Kong, kasi gusto kong tapatan yung mga negosyante dito sa Hong Kong na mga buraot. Gusto ko sanang tapatan sila, kasi $30 lang naman ang ganito ko eh. Itong 500 nung okay pa yung mga eroplano, nung hindi pa po na travel ban po ng ang Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. So gusto ko sana silang tapatan, kaso hindi po nakarating yung mga alcohol na yun, kasi hindi tinanggap ng Cathay Pacific. So ang nangyari po niyan, yung mga alcohol na yan, hindi ko alam na yung pala ay pwedeng gamitin na ngayon ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kapatid, at nakabenta pa po sila sa kanilang mga kapitbahay, dahil nga po naubusan na pala dyan sa Pilipinas. So sad to parang nalulungkot po ako na ganun na po yung ganun na po ko sumadlak po yung Pilipinas ng dahil lang po sa COVID. Balik po tayo sa COVID. Alam po ninyo, ilang beses na po na marami na pong doktor. Marami na pong doktor ang nagpaliwanag sa atin po about COVID. Totoo po, itong virus na ito, nakakahawa po siya sa pamagitan po ng laway o pagbahing o pag-ubo po, nakakahawa po talaga siya. Pero kagaya rin po ng ibang sakit na ito po ay curable. Curable din po.
Marami pong namatay sa China, pero mas marami po yung naka-recover. May 100 na mahigit ang reported na nahawa po dito sa Hong Kong, pero 4 po yung namatay, mga matatanda na po at saka may iba po silang sakit. At yung karamihan po dyan naka-recover. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lamang po na ang sakit pa lang ito na kinatatakutan o ginawang sensual po ng mga po ng media, ay meron naman po palang lunas. Ito naman pala po ay curable. Hindi naman pala basta-basta po ito nag-uuwi po sa kamatayan. O ito naman pala po may pag-asa naman pala pong mabuhay. So parang sa ibang sakit lang, alam ho ninyo kung gusto po nyo nang maginhawaan po kayo, makinig na lang po kayo kay Dr. Willie. Si Dr. Willie, tama po yung kanyang sinasabi kasi doktor po siya. Hindi po siya magsasalita po ng ganung ng mga ganung-ganung bagay kung hindi po ito niya napapag-aralan kasi doktor po siya. Anong silbing nag-aral po siya ng ilang taon na doktor kung hindi po niya napatunayan po ito na totoo pala. So kaya nga po minsan mas gusto ko pang makinig kay Dr. Willie kaysa doon sa mga masyado pong sensual na na mga balibalita. Kasi nakakasakit po sa ating kaloob, sa ulo, masakit po sa dibdib, gano'n. Pero eto lang po, isa pa pong napag-aralan ko po. Ibabahagi ko lang sa inyo, aking mga kapatid, mga kaluyalista. Ang ang fear pala, yung pagkabahala pala po. Pag nakakaramdam po tayo ng pagkabahala, yung pala po'y nagpapahina rin po sa ating pong immune system. Tutulungan po niya yung ating mga ugat-ugat na manghina po. Tutulungan po niya yung ating mga dugo na hindi po dumaloy ng mabuti. Kaya kapag tayo takot na takot dyan sa COVID po na yan, alam ho ninyo pang isa pong nakaka-insulto dyan, pinatutunayan lang po natin na mas malaki po yung COVID kaysa sa ating Diyos. Kaya relax lang po tayo. Huwag po tayo masyado po parang tayo po praning na praning. Mag-iingat okay po kasi sabi naman ng Lord, sabi naman ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo yung iyong sarili para iingatan rin kita. Yun naman po ang sabi ng Lord. Alam ho ninyo, batapos naman po tayo mag-ingat at kung talaga pong dito tayo na destinong mamatay, maski anong gawin po nating pag-iingat mga kapatid, kung dito tayo idinestino ng Lord, wala ko tayong magagawa. Kasi pag sinabi ng Panginoon sa'yo, kunin na kita ngayon sa pamamagitan ng COVID na to, may magagawa ka ba? Wala po, di ho ba? Kasi meron po tayong Diyos, meron pong Diyos. Merong isang politician po, hindi ko na po sasabihin kung sino po to. Sabi po niya, ano raw magagawa ng Diyos sa virus na yan? Mali po siya. Nagkakamali po siya. Yun po yung pagkakamali po niya. At medyo nawalan po ako ng gana, sa totoo lang. Kasi ako po, respetado ko po ang Lord. Ang Lord po na nagmamayari at lumalang ng langit at lupa. Respetado ko po yan. At takot po ako sa Kanya. Sa totoo lang, sa Kanya po ako natatakot. Sa Kanya lang po ako natatakot. Hindi po ako natatakot maski kanino man. Kasi kung ang nilikha lang naman ng Diyos ang katatakutan ko. Bakit? Pare-pareho lang naman tayong tao kung tutuusin. So yun po yung nangyayari po ngayon sa sobrang takot po natin. Minsan nalilimutan na natin na yung lumikha sa atin mas malaki pala kaysa sa ating Diyos. Isa pa pong ni Carrie Lam. Maganda kay Carrie Lam. Hindi po niya pinutol po yung pagsisimba. Hindi po niya hinadlangan po yung pagsisimba ho ng tao. Magsisimba ho may gusto. Wala hong problema. Magsisimba ho may gusto. Actually, sa isang panayam niya, hindi ko lang mahanap kung nasaan na yung isang panayam niya yung isang interview sa kanya. Naniniwala siya na in times like this, sabi niya gano'n, na maraming problema, naniniwala ako na yung pag malakas yung spirit, sabi niya gano'n, parang mas marami kang magagawa. So, ang ganda. I don't know kung anong religion po ni Miss Carrie Lam, pero natutuwa po ako. Ano man ang religion po niya, pero at least pinahalagan po niya na talagang mas malaki po magagawa kapag malakas po yung ating spirit. Kaya nga sinasabi nga po, minsan ang tao po napakahina minsan ang tao, pero pag malakas po yung fighting spirit po, nagagawa mo po ang isang bagay po na hindi mo kayang gawin. Hindi kaya pong gawin ng yung physical po na katawan. Kasi nga po malakas yung ating fighting spirit. Kaya relax lang mga kapatid. Huwag masyadong pong mag-alala. So iyan po yung eto naman pupunta na po tayo sa isa pong bagay na eto sabi ko sa inyo, pwede akong babash ang mga tao rito, pero eto
pangungunahan ko na po kayo, hindi po ito pang politika. Hindi po ito ang usapin pong ito hindi dahil po to sa politika, hindi ko po iugnay po sa politics o hindi ko iugnay po kay Tatay Digong. Mahal ko yan si Tatay Digong. At pinagpipray ko yan na habaan pambuhay ni Tatay Digong. Alam mo ninyo, kung ituloy po yung inaisip ni Tatay Digong na paraan para mapababa yung virus, pwede naman yan. May kagandahan din naman yan kasi kapag ka po wala na hong masyado pong gumagala, wala hong masyadong nag-uumpukan, talaga naman pong mapababa po yung yung persa po ng virus. Mapababa po na po yung mga nahawa-hawa, ang nagkakahawaan, ganon. May kagandahan po yan, yung lockdown po na sinasabi po natin o sinasabi po ng pinatupad po ng ating pong mahal na Pangulo. May kagandahan po yan. Okay, so maganda po yung nangyaring yan, na lockdown po at para bumaba po yung virus. Puntahan naman natin po yung ating mga kapatid po na wala pong kakayanan po na mag-quarantine po sa kanilang bahay lang po. Dahil isang kahig, isang tuka lang po. Isang kahig, isang tuka lang naman po sila. Actually po, mabilis po sabihin na lockdown para po doon sa mga may pera. Para doon sa... Dito kasi sa Hong Kong, okay lang yun sa amin eh. Kasi andyan po ang government, hindi po, mayaman po yung government eh. Sigurado pong may ano pa. Bago nila sabihin yan, alam kong nakahanda na po sila. Kasi mayaman po ang government. Okay. Etong Pilipinas pong ito na sadya pong galing na po tayo sa hirap, sa malaking utang na sabihin na natin po sa 100 million na Pilipino po. 30 lang po dyan, 30 million lang po dyan ang mayayaman. Ito, example ko lang po ha. Hindi ko po to kasi hindi ko alam ang datos po ng Pilipinas. Exactly. Pero tansya ko lang po to. Sabihin natin sa 100 million po na bilang ng Pilipino po. 30 million po dito sa, alam kong mahigit 100 million tayo. Hindi ko lang ma-eksakto po kung ilan po yung bilang po natin. 100 million na lang tayo magka-calculate po. Sa 100 million na bilang po ng Pilipino, 30 million po dyan yung totoo pong mayaman. Pero, 20 million po dyan yung sakim o ganid na mayaman. Sabihin natin 10 million po dyan yung mayaman po na palabigay. Pero yung 10 million na yan na mayaman na palabigay, kaya na po tayong paluwagan dyan. Paluwagan sana kung tutuusin, kung nanaisin po nila. So sabihin natin yung 20 million na yan, tama lang. Sabihin natin tama lang, nakakaraos lang sa buhay. Yung sweldo nila isang buwan, nababudget naman nila. Minsan may natitira konti, minsan wala. At yung 50 million naman, yan yung mga kababayan po natin na hikaos. Bakit ko po nasabi po dito na mas marami pong may hirap na Pilipino? Alam naman po natin hanggang ngayon po hindi tayo makabayad-bayad po sa ating mga utang. Lagi na pong may utang po ang Pilipinas at wala po tayong reserve budget. Di ho ba, ikunay-kunto ko po sa inyo na po, noong pong mag-umpisa po na mag-rally-rally po dito sa Hong Kong, over-reserve ang national budget po ng Hong Kong. So, noong nanira po yung mga yung mga protester at marami po silang ni-repair dito sa Hong Kong, gumanon lang po yung yung budget po ng Hong Kong, gumanon lang. Kasi over po sila. Marami po sila. Bakit ko nasasabi po yan? Namimigay po kasi sa amin ng mga yan. Naranasan na po namin nakakuha po ng ng mga 7,000 everyone. Yung mga yung mga over tax po nila. Over reserve po nila. So alam ko mayaman po sila. Ang Hong Kong wala po tayong wala po tayong budget, wala po tayong nakalaan para sa mga ganyan na emergency fund o dati na po tayo may utang, tapos utang ulit hanggang po sa ganun po yung nangyari po sa atin na mga Pilipino kasi nga po hindi po naging maganda po yung mga naunang mga gobyerno natin. After na Tatay Marcos, kasi talaga pong the best president po sa akin, sorry po, the best president, best din po si Tatay Digong. Pero alam po ninyo kasi, naanoan ko na po si Tatay Marcos, sorry po, doon sa mga magagalit sa akin, huwag naman po magalit ka mga kapatid, kasi nabuhay po ako sa panahon ni Marcos. Kaya alam ko pong the best po si Tatay Pem. Si Tatay Pem, after ni Tatay Pem kasi, inilubog na tayo ng mga sumunod na administration. Linulubog na tayo niyan, inutang na tayo, pero binaon na tayo ng kalahati po ng ating sa katawan, binaon na tayo doon sa hukay. Parang ganon, sinanla na tayo ng mga sumunod na mga administrasyon. Until that time na dumating po si Tatay Digong na nagmalasakit po siya sa bayan at siya po ay iniyakap po niya ang mga Pilipino.
So yun po yung ano, yun po yung nangyari po diyan sa ating bansa. So ano pa, kumbaga, andyan pa yung ano, andyan pa yung parang ganyan pa lang po tayo nakakabangon po sa hirap kung tutuusin. Ganyan pa lang tayo nakakabangon mula po sa mga bangungot na dinanas po natin. Tapos eto na nga po yung mga marami pong pagsubok na dumating sa atin at dumating pa yung COVID na yan. Ang reklamo po ngayon ng ating mga Pilipino, yung ating mga kasamahan po na mahihirap po, paano sila? Oo nga, lockdown. Okay lang po doon sa mga may pera. Pero paano po sila? Yun po yung ano po nila, yun po yung sa loobin po nila. Paano naman sila? Siguro sa 3 araw baka pwede pa po silang magtiis po sa gutom. Paano sa mga darating na araw at magtagal po ng 1 buwan yan? Paano sila at ano po ang kakainin nila? Yung mga tricycle driver, yung mga jeep din driver, baka ang daming anak pa nito. At minsan po, yung mga mahihirap po ang buhay, sa totoo lang, mas marami pa pong anak yan. Kasi nga po, wala pong mapaglilibang ang iba. Hindi makagaya po ng mayaman na pwede silang mag-tennis, pwede silang marami po silang paglilibangan. Ang mga mahihirap po na katulad ko, pagkatapos ng trabaho mo, diretso tulog ka na kasi wala kang mang kuryente, wala kang TV, wala kang walang ginawa kundi gumawa ng bata. So dumami po sila. So mas marami pong anak yung mga mahirap kaysa doon po sa mga mayayaman. Wala pong family planning. Tapos ang ano po nito, ang angal po ng mga kababayan po natin mahirap, paano na sila? Nakita niyo naman po, nagpa-watch party po ako, nagbabangayan na po yung mga tanod po at saka yung mga mamamayan. Kasi nga gusto na nilang maghanap buhay, yung mga pedicab natin na nawalan po ng trabaho. Lahat po yan, pasanin po yan ng gobyerno ngayon yan. Okay nga lang din ang ano po nila, ang daing po nila. Okay naman po yung ma-lockdown po sila at hindi po makapagtrabaho, basta sagutin ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga daily needs. Kasi saan naman po sila talaga kukuha po ng panghanap ng pagkain po, kasi isang kahig isang tuka lang naman po mga yan, mga kapatid. Isang kahig isang tuka lang naman. Kasi dito maraming nagagalit, mga Pilipino walang walang disiplina. Totoo naman 'yon. Wala naman talagang disiplina ang Pilipino. Pero lalo pang nagngangalit ang mga yan kapag nagugutom na. Kasi sabi ko nga po, yung gutom po ng 3 araw baka matiis pa. Pero sa mga susunod na araw na, lalo na kung makita mo yung mga anak na sumasakit na po ang kanilang mga bitok at ano po ang pwede nating gawin sa kanila? Siyempre, ang mga tao po, baka pagsisihan po natin balang araw, etong mga taong ito, makakadesisyon po sila, ayun po yung nakakatakot, makakapag-desisyon na po sila ng hindi po labag po sa kanilang kalooban. Kasi minsan kaya nga po nagnanakaw yung mga tao, minsan pumapatay yung mga tao dahil po sa tindi po ng gutom. Iyon po yung hindi po talaga matiis ng tao. Kagaya po naming mga OFWs po dito sa abroad. Ayaw naman namin talaga magtrabaho po sa ibang bansa kung tutuusin. Napipilitan po ang mga OFW, sumusubok po sila sa buhay, sinusuong po nila ang panganib sa Middle East o sa iba't ibang bansa dahil po gusto po nilang makakain. Gusto makakain yung pamilya po nila. Parang ganun din po yung mga tao po natin dyan sa Pilipinas, yung mga kapwa nating mahihirap. So tignan din po natin yung pangangailangan po nila. Ngayon po, hindi na po sana hindi na rin naman dapat ito yung problemahin pa ni Tatay Digong, kasi sinabi naman niya may budget, sinabi naman niya merong pondo, may ganon. Sana kumilos na yung mga lokal na pamahalaan. Yung mga LG na ang kikilos po, yung mga local government ang pwede nang kumilos diyan. At sana naman po sa lahat po ng mga mayor diyan sa Pilipinas po, ay sana po maging tapat naman po tayo sa ating nasasakupan. Kagaya nga po ng post ko po kanina, kasi ang dami na pong namibigay ngayon ng mga mayor, nakasulat na po, may mga nandun na po yung naka-front page yung mga mukha nila sa mga alcohol po ng ganito. Nandun na po yung naka-print na po yung mga mukha nila, nakatatak na po yung mga mukha nila doon sa mga pinamimigay po nilang mga sanitizer at kung ano pa po na ipapamahagi po nila. Kaya sabi ko, ano ba to? Kampanya na po, early campaign na ho ba to o kampanya po against COVID-19? Yun nga po yung parang nakakatuwang, nakakatawang, nakakainis sa totoo lang, nakakaparaning. Nakakaparaning minsan yung ng Pilipino. Sa totoo lang. So iyan lang po ang natin na tignan po natin mga kapatid diyan sa Pilipinas na wala pong kakayanan, o yung mga kapatid po natin na isang kahig, isang tuka.
sana iyon din po yung ating pundamayan, yung mga lalo na po yung mga local na pamahalaan, kasi alam po ninyo ang matindi nito, ganito yon. Binigay na po yung yung budget po ng bawat town, binigay kay mayor. Si mayor binigay kay kapitan. Hala, itong si kapitan may paborito ngayon. Si kapitan, pinili lang po niya yung paborito niyang pagbibigyan. Realidad po yun ng Pilipino po. Wag ho tayong magalit, kasi realidad na po yun ng mga politician po sa Pilipinas. Iyan na po talaga yung kanakagisnan po ng Pilipino, at iyan na po talaga ang laging ginagawa yun ng mga Pilipino ngayon. Ibinigay ni mayor yung budget kay kapitan, si kapitan binaypass niya yung mga hindi niya paborito, at yung mga paborito lang po niya o yung mga bumoto lang po sa kanya ang binigyan niya. Saan ka pa? Sana hindi yan po sapitin po ng ating mga kababayan, lalo na po diyan sa lalo na sa mga isang kahig isang tuka, kasi ang sakit po. Ang sakit sa puso po. Kaming mga OFW po, kapag ganun po nakikita po natin yung ating bansa ganun, at may mga nababypass na tao, lalo na po yung mga yung mga isang kahig isang tuka. Ang sakit sa pakiramdam po. Alam mo, isang bagay po na gusto ko na talaga pong minahal ko po kay Tatay Duterte, kasi noong sinabi po niya na yung Boracay ay ibabalik niya doon sa mga native Boracay. Wala pa pong nakagawa yung ganon. Sa mga nagdaan pong administrasyon, wala pong gumawa yung ganon. Kasi sa totoo lang, pinagkakitaan po ito ng mga ganid na mayayaman, ang Boracay. Ang laki po ng kinita ng mga mayayaman po dyan sa Boracay na yan. Pero pinaayos ni Tatay Digong, pinalinis po niya, at ang sabi po niya, ibabalik po niya ito sa mga native na tiga Boracay. Meron po akong pinuntahan na isang lugar, hindi ko na po i-elaborate po sa inyo. Actually, ilang beses na ako nakapunta sa mga bundok po na nandun po yung mga kapatid nating mga ita, mga ganon. Sabi ko, hindi ba napapansin ito ng mga lokal na pamahalaan? Bakit hindi kaya sila ang pansinin? Bakit kaya hindi sila bigyan ng pansin ng mga taong nasa bundok o yung mga kapatid nating ita? Total, napalaya na nga po tayo doon sa pagkaalipin doon sa mga Kastila, doon sa mga Amerikano, pagkaalipin mula po sa mga Hapon. Bakit hindi rin po nating palayain po sa pagkaalipin ng mga kababayan po natin o kapatid po natin mga native, yung mga ita, yung mga mangyan? Sila naman po ang tutuusin po, sila po ang totoong may-ari po ng Pilipinas. Kung tutuusin, bakit hindi po natin sila sana pansinin? Yun sana ang yun yung iniisip, yun yung nasa akin, bakit itong mga lokal na pamahalaan? Nakakainis. Kasi parang hindi nila napapansin yung mga taong ito. Pumunta ako sa bundok, nakita ko walang tsinelas yung mga tao, tapos ang tatanda na po yung mga batang iyan, hindi pa po sila, yung mga grade 6 po nila, parang 16 na po yung grade 6 nila. Tapos yung mga iba naman, yung mga grade 3 po, grade 3, grade 1 po nila, parang pang high school na po talaga yun. Actually, nasa high school na po ang mga yan. Bakit po? Hindi po sila nabibigyan po ng pansin po ng lokal po, ng pamahalaan. Trabaho pa dapat nila po yun, yung abutin po yung mga kababayan natin doon sa bundok. Kaya itong mga kababayan nating nasa bundok, kadalasan sa kanila, pag lumalaki sila, tumatanda, nagiging ignorante po sila. Wala po silang kaalaman sa syudad kasi hindi po sila napapansin, hindi po sila naaabot ng edukasyon. Sana yun po, makita man lang po ng mga may kakayanan tumulong po yun. Na sila nawa po ang bigyan din ng pansin. Hindi lang yung nasa city at yung mga taong kaya silang itaas, kaya silang purihin, parang ganun po yung nangyayari, reality po ng Pilipinas yan. Pero sana po mabago po ito. Yun ang dinadalangin ko sa Panginoon, na sana mabago talaga yung buong gobyerno po natin. Magkaroon sana po ng talaga pong totally pong pagbabago po. Total pagbabago sana po ang mangyari po diyan sa ating mga namumuno po sa Pilipinas. Kasi parang kung alin lang po yung pwedeng magbigay papuri sa kanila, parang yun lang yung kita mo nga yung mga yan, yung mga mayor-mayor na yan na namimigay, ang nabibigay lang naman nila lang naman, maghapon lang naman nakakainin mo, parang parang pag may bagyo lang, relief lang ng pang isang araw, pang dalawang araw, ganun. Tapos pang relief na nga lang ng pang dalawang araw, nasa mukha pa nila yung ibibigay nila. Alam naman ng mga tao, mga mayor, alam naman ng mga tao na sa inyo galing
galing po yan. Maski hindi nyo na po ilagay po yung pagmumukha ninyo, tsaka mga ano po ninyo, yung mga pangalan ninyo. Alam na po nilang kayo nagbigay niyan. Huwag naman man masyadong halatain. Masyado naman kayo halatain. Grabe, only in the Philippines talaga po, sa totoo lang. Nakausap ko po yung ate pong isa pong OFWs po doon sa Canada po kanina. Magla-lockdown na rin daw po sila. Pero ang kagandahan po doon, maski mag-lockdown po sila, hindi alam naman ho natin kung gaano kayaman po ang Canada. At hindi nila po dadamdamin yung pagla-lockdown nila, maski sabi nga po ng ating kababayan kanina, na maski 6 na buwan na mag-lockdown ng Canada, hindi nila ito dadamdamin ng ganun-ganun na lang kasi naka-prepare po ang lahat. Prepare po ang lahat. At isa na rin pong ano po to, isang aral na rin po sa ating mga Pilipino, na dumarating pala po yung mga time na ganito, yung mga ganito pong trahedya dumadating pala, yung mga dilubyo dumadating bigla-bigla sa atin. Siguro malaking aral na rin po sa atin na kailangan po maghanda po tayo, magtabi-tabi kung kinakailangan, kung pwede po magtabi-tabi tayo maski konti-konti lang. Kasi ako maski ano naman kasi ako po survivor po ako. Hindi po magkakasya po ng 3 oras pag magkwento po ako ngayon dito kasi from nagbubutit dyaryo from katulong po sa mga amo ko diyan sa mga sa Maynila. Bata pa lang po ako, after ng grade 6 po, graduation ko po ng grade 6 diyan sa Abra, pumunta na po ako sa Maynila, nagpakatulong na po ako sa Maynila. At matanda na rin po ako nag-high school dahil nga rin sa hirap ng buhay namin kasi 11 po kami magkakapatid. Nagkasakit po kasi yung tatay ko. Okay naman yung buhay namin noon kasi napakasipag po ang tatay ko. In fairness po sa aking tatay, kaya po kaming buhayin lahat. Nagkasakit lang po kasi yung tatay ko at hindi na po niya kinaya yung maghanap buhay. Actually, doon po sa bayan namin, doon sa lugar namin noon, hindi namin po problemahin po talaga yung ulam namin. Marami po kaming manok, marami po kaming alagang mga hayop. Pati sa amin po, hindi po special sa amin ang manok, pera biro, hindi sa pagmamayabang. Hindi special ang manok sa amin sa probinsya that time. Ang special sa amin yung sardinas. Kasi minsan lang po kami makabili ng sardinas. Ang manok po, halos araw-araw kami nagmamanok. May manok na nga kami minsan. So, mayaman po ang mga, ang baybayin po at mayaman din po ang may ilog. Kaya, yung mga sugpo-sugpo na yan na kinakain ninyong mga mayaman, wala naman yan sa amin. Nakakain po namin mga mahihirap yan kasi ang dami-dami po yan sa probinsya po namin. So, from katulong to nagbubutit dyaryo to nagtatabako, lahat yan naranasan ko po, lahat yan ko tutuusin. Pero maski pa paano po, nakakapagtabi po ako. Pinipilit ko pong magtabi. Maski marami po akong sinusustentuhan po, pinipilit ko pong magtabi. Kasi alam ko one day or next day, may darating po na kagipitan, emergency. At least meron po akong gagastahin o meron po akong kukuhain. So, lesson learned po para sa mga kapwa ko Pilipino diyan sa Pilipinas na hanggat maaari po, disiplinahin po yung ating sarili. Kailangan po habang may time, habang may pagkakataon, maghanap buhay po tayo ng maayos at magtabi-tabi po tayo. Hindi natin pwede pong ano kasi yung buhay po natin na ng presidente yan o trabaho ng na buhayin ako ganon. Hindi ho natin kasi pwedeng ibigay yun sa mga politician. Tayo po mismo, responsible po tayo sa ating buhay at sa ating pong mga sarili. Maraming salamat mga kapatid. Sana itong pag-live ko po ito, magkaroon po ng kunting aral po doon sa mga kababayan po natin, sa mga kabayan po nating nahihirapan dyan sa Pilipinas. Alam po ninyo, nakikiramay po kami sa paghihirap po ninyo. Kung may magagawa lang po sana kaming paraan para po kayo mag-subside po yung inyong mga paghihikaos po. At nawa po may magagawa po sana kami. Kung wala man po kami magagawa, panalangin na lang po, ipapanalangin po natin ang ating mga kababayan, lalo na sa mga isang kahig isang tuka, at na hindi po makita po ng mga lokal po na gobyerno o hindi po sila mabiyayaan o hindi sila matulungan. Yun ay nawa kung meron mong ilan sa atin na nakakakilala nito o nakakaalam nito, lingapin po natin sila. Lingapin po natin, maski sa mga panahon man lang ito. Yung ginagawa po ni Tatay Digong ngayon na pagla-lockdown, may kagandahan po yan. Pero sabi ko nga po, ayoko rin namang sisihin po yung mga nawalan po ng trabaho, ayoko naman po silang
ano, gusto ko rin pakinggan po sila. Gusto ko pong makibahagi po o makinig po doon sa mga ano po nila, pagdadalamhati nila kasi nga mahirap naman po talagang magutom, sa totoo lang. Mahirap po ang nagugutuman at mahirap po pag kumalam po ang ating sikmura. Marami po tayong naiisip po na hindi maganda. Kaya sana po yung mga able po na makatulong, tulong-tulong po tayo. At ngayon yung mga yung mga politician noon na bumibili ng boto, pagkakataon nyo na po. Pagkakataon nyo na ngayon na mamigay po ngayon. Mamigay na po kayo na maaga para meron pong gagastahin po ang mga tao. Hinahamon ko po kayo doon sa mga politician na mahilig bumili po ng boto. Ngayon na po, bili na po kayo. Kasi malapit na rin naman po ang 2022. Marami pong salamat. Masyadong nag-ano na. Maraming salamat mga kapatid. Nanunukso po. Nanunukso tayo kasi nandyan na naman eh. Hindi, maski naman din natin sila tinutukso eh. Namimigay na nga po sila. Nandyan na nga po yung pangalan nila. Lalaki nga yung pangalan nila doon sa bag eh. Ang lalaki nga po ng mga picture nila sa botelya po ng alcohol eh. Only in the Philippines talaga. Nakakatuwa minsan ng Pilipinas. Marami pong salamat at ingat po tayong lahat. At unang-una po, kilalanin po natin na ang Diyos po ay mas malaki po kaysa sa COVID na yan. Huwag po tayong masyado pong mag-alala at huwag po tayong masyadong napapraning. Mag-ingat, okay, pero yung masyado pong yung masyado pong lukring, yung masyado po tayong natataranta, hindi na po okay yan. Kasi hihina po yung ating mga immune system. Kaya siguro po, maliit lang po ang aking size, pero ang lakas-lakas po ng aking faith. Ang lakas-lakas po ng aking, mas malakas po kasi yung aking fighting spirit kaysa po doon sa size ko. Kaya siguro po, nalagpasan ko po yung maraming pagsubok sa aking buhay. Habi ko nga po sa inyo, kung magkukwento po ako sa inyo, hindi po kaya po ang 3 oras, 5 oras para po makakatulog po kayo. Maraming salamat po, God bless you. Good night po sa ating lahat.